Hindi ko lubos maisip kung paano nagagawa ng mutnguitan na itulak sa maduming putikan ng sarili niyang kadugo habang nagmamakaawa itong isalba ang naghihingalong ina. Sa gitna ng malakas na ulan, mas pinili pa ng mga taong ito na unahin ang kanilang inggit kaysa magpakita ng kahit katiting na malasakit sa pamilya. Ganito na ba talaga kababa ang halaga ng pagkatao ngayon kapag wala kang maipagmalaking yaman sa bulsa? Maupo kayo sandali dahil kailangan niyong marinig kung paano lumaban ang batang ito sa gitna ng kawalang hiyaan ng mga nakapaligid sa kanya. Ang walang tigil na paghampas ng hangin at ulan, sa kalawanging yero ay tila nagbabadyang gibain ang kanilang munting barong-barong. Sa bawat pagkidlat sumisilip ang nakapangingilabot na anino ng mga payat na puno sa labas, bago muling lamunin ng dilim ang buong squatter. Nakaupo si Christine sa sahig, nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy na kabalot sa isang manipis na kumot, habang pinagmamasdan ang naghihingalong liwanag ng gasera. Sa kabilang gilid ng maliit na silid, isang malalim at tila pumupunit na ubo ang nagmula kay Nanay Rosa. Gumaralgal ang lalamunan ng matanda pilit na humihigop ng hangin, sa gitna ng malamig at maikling paghinga. Agad na lumapit si Christine, hinagod ang likod ng kanyang ina, na halos butot balat na lamang. Ang init ng katawan ni Nanay Rosa ay nagbibigay ng matinding kaba sa dibdib ni Christine. Wala silang pambili ng gamot, at sa ganitong kalakas na bagyo walang doktor o ospital ang tatanggap sa mga taong walang hawak na pera. Minasahe ni Christine ang namamagang dibdib ng matanda. Nagsalita siya sa tinig na pilit pinapatatag. "Huwag kang mag-alala, Nay. Matatapos din ang bagyong ito. Bukas na bukas din hahanap ako ng paraan para mabilhan ka ng gamot." Tipid na ngumiti si Nanay Rosa bagaman bakas ang matinding hirap sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang magaspang na kamay ni Christine at bumulong na huwag siyang intindihin dahil ang tanging inaalala nito ay ang kaligtasan ng kanyang anak sa mundong walang awa sa mga mahihirap. Bago pa man makasagot si Christine, isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanilang pintuan. Napasinghap si Christine at mabilis na napatayo. Sunod-sunod at desperadong mga hampas ang umalingaw-ngaw mula sa lumang pintuan, sinasabayan ng hagupit ng ulan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sino ang maglalakas loob na lumabas sa ganitong kasamang panahon? Sa lugar nilang iyon na talamak ang krimen at patayan sa gabi, ang isang kumatok sa gitna ng unos ay hindi nagdadala ng magandang balita. Maaaring mga lasing o mas malala ang mga tauhan ng sindikato. Isang mahinang tinig ng lalaki ang sumigaw mula sa labas, nagmamakaawang pagbuksan siya ng pinto. Tumingin si Christine sa kanyang ina. Umiling siya nag-aalinlangan, ngunit pinisil ni Nanay Rosa ang kanyang kamay. Naghihirap ang boses ng matanda nang sabihin nitong baka may taong nasa panganib at hindi sila dapat magbingi-bingihan sa tawag ng pangangailangan. Ang pagtulong sa kapwa ayon sa matanda ang tanging yaman na hindi mananakaw sa kanila. Kahit nanginginig ang mga tuhod, unti-unting humakbang si Christine palapit sa pinto. Hinawakan niya ang kalawanging trangka, huminga ng malalim at dahan-dahang binuksan iyon ng bahagya. Bumulaga sa kanya ang isang lalaking halos bumagsak na sa mismong hamba ng kanilang pinto. Basang-basa ito ng ulan, na babalot ng putik ang mamahaling sapatos at ang punit-punit na pantaas. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang pulang likido na umaagos mula sa noo ng lalaki, humahalo sa ulan na tumutulo sa kanyang mukha. Hinihingal ito ng malakas, lumingalinga sa madilim na iskinita sa labas, na tila may mga aninong humahabol sa kanya. Kahit takot, hindi nagawang isara ni Christine ang pinto. May kung anong puwersa ng awa ang nag-udyok sa kanyang buksan ito ng tuluyan. Nawalan ng balanse ang lalaki at tuluyang bumagsak sa sahig ng kanilang barong-barong. Mabilis na isinara ni Christine ang pinto at ibinalik ang trangka. Sinubukan ng lalaki na itukod ang kanyang mga braso upang tumayo, ngunit nabigo siya. Tumingala siya kay Christine, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding pagkasindak at sakit. Nagmakaawa itong itago siya kahit ngayong gabi lang at nangakong wala siyang gagawing masama. "Sino ka at bakit ganyan ang ayos mo?" tanong ni Christine. Ang boses ay may halong pagdududa at babala. Kumuha siya ng isang lumang piraso ng kahoy mula sa gilid, handang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang ina kung sakaling magtangkang manakit ang estranghero. Habang hinahabol ang hininga, ipinaliwanag ng lalaki na tinambangan ng kanyang sinasakyan. Hindi ito simpleng aksidente. May mga taong gustong pumatay sa kanya at ito lamang ang nakita niyang lugar na mapagtataguan.
Pinagmasdan ni Christine ang lalaki. Sa kabila ng putik at dugo halatang hindi ito taga-squatter. Ang kutis nito ay malinis, ang relos sa braso ay kumikinang sa kabila ng dumi. At ang panga nito ay nagpapakita ng awtoridad na hindi karaniwang nakikita sa mga taong isinilang sa hirap. Isang mayaman. Isang taong kabilang sa mundong hindi kailanman nila maiintindihan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mayamang lalaking ito ay nakabulagta sa sahig ng kanyang marungis na bahay, walang kalaban-laban at nagmamakaawa sa isang taong katulad niya. Kumuha si Christine ng isang lumang basahan mula sa lababo at binasa ito ng malinis na tubig mula sa balde. Lumuhod siya sa harap ng lalaki at walang pag-aalinlangang pinunasan ang dugo sa noo nito. Napapikit ang lalaki sa hapde ngunit hindi dumaing. Ang presensya ni Christine na pilit kinakalimutan ng sariling takot para magbigay ng tulong ay tila nagpakalma sa tensyong bumabalot sa silid. Pumunta si Christine sa maliit na kalan at pinainit ang natitirang lugaw sa kanilang palayok. Iyon na lamang ang tanging pagkain nilang mag-ina para sa gabi at sana ay sapat na para tawirin ang umaga. Hinati niya ito sa 3 mangkok ngunit ang pinakamaraming laman ay ibinigay niya sa estranghero. Inabot niya ang umuusok na mangkok sa lalaki at inutusan itong kumain upang magkaroon ng lakas. Tinitigan ng lalaki ang pagkain. Marahil sa buong buhay nito ay hindi pa ito nakakita ng ganitong klaseng hapunan, kaunting kanin na pinalutang sa maraming tubig at tinimplahan ng kaunting asin. Nag-alangan itong kunin ng mangkok at sinabing unahin na ni Christine at ng kanyang ina ang pagkain. Ngunit umiling si Christine. May diin sa kanyang boses nang sabihin niyang sa bahay na yon, kahit gaano sila kahirap, hindi nila ginugutom ang taong mas nangangailangan ng lakas. Walang nagawa ang lalaki kundi tanggapin ang mangkok. Habang sumusubo ito, napansin ni Christine na namumula ang mga mata nito, tila pinipigil ang emosyon na dulot marahil ng katotohanang isang estrangherang mahirap ang nagligtas ng kanyang buhay ngayong gabi. Nagpakilala itong Richard, iyon lamang, at wala nang iba pang idinagdag. Hindi na rin nagtanong si Christine. Para sa kanya ang mahalaga ay nakatulong siya. Nang lumalim ang gabi, at patuloy pa rin ang pag-ungol ng bagyo sa labas, inilatag ni Christine ang isang lumang banig sa isang tuyong bahagi ng sahig para kay Richard. Siya naman ay naupo lamang sa tabi ng pinto, nakasandal sa pader at piniling huwag matulog upang magbantay. Tinanong siya ni Richard kung bakit hindi siya humiga. Sinagot siya ni Christine nang walang pag-aalinlangan na nakasanayan na niyang matulog nang nakaupo tuwing bumabagyo upang mabilis na mabuhat ang kanyang ina kung sakaling tumaas ang baha. Natahimik si Richard. Tiningnan niya si Christine at ang natutulog na si Nanay Rosa. Sa kabila ng kasalatan ng mag-ina, may nakita siyang kapayapaan at dignidad sa loob ng tahanang ito na hindi niya natagpuan sa magarbong mundong kanyang ginagalawan, isang mundong puno ng pagkakanulo at kasakiman mula mismo sa kanyang mga kadugo. Lumipas ang mga oras. Ang malamig na simoy ng hangin ay unti-unting nakapagpabigat sa talukap ng mga mata ni Christine. Kahit anong pilit niyang labanan, tinalo siya ng matinding pagod mula sa maghapong pagtatrabaho sa pabrika at sa tensyon ng gabing iyon. Tuluyan siyang nakatulog na nakasandal sa malamig na kahoy. Kinabukasan, nabulabog si Christine ng sinag ng araw na tumatago sa siwang ng bubong. Humupa na ang bagyo. Ang kapaligiran ay tahimik, na iwan lamang ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Mabilis niyang idinilat ang kanyang mga mata at nilingon ang bahagi ng sahig kung saan inilatag niya ang banig. Wala na doon ang lalaki. Tumayo siya at iginala ang paningin sa buong silid. Wala ni isang bakas ng presensya ni Richard maliban sa natuyong patak ng dugo sa sahig at sa nakatuping basahan na iniwan nito sa ibabaw ng maliit nilang mesa. Nakatingin si Christine sa pinto na bahagyang nakaawang. Umalis ito nang walang paalam. Wala man lang pasasalamat. Nakaramdam siya ng kaunting kurot ng panghihinayang, ngunit pilit niya itong iwinala sa kanyang isipan. Isang mayamang lalaki ang naligaw sa kanilang dumi, imposibleng magtagal ito o lumingon pabalik. Ngunit habang tinititigan niya ang natuyong mantsa ng dugo, isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang pagbukas niya ng pinto kagabi ay siya ring magbubukas sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng bagyo ay hindi nagdala ng inaasahang kapayapaan sa buhay ni Christine.
Sa halip na pag-asa ang tila malinis na sikat ng araw, ay nagsilbing ilaw na naglantad sa mga dumi at pinsalang iniwan ng nagdaang gabi. Ang kalsada sa kanilang barangay ay naging isang malawak na palayan ng malapot na putik, at ang bawat hakbang ng mga tao ay may kasamang mabigat na tunog ng paglubog at pag-angat ng mga tsinelas. Maagang nagising si Christine upang simulan ang paglilinis. Ngunit higit sa putik na pumasok sa loob ng kanilang barong-barong, ang mas kailangan niyang burahin ay ang bakas ng dugo ng estrangherong si Richard. Gamit ang isang lumang balde nagtungo siya sa kanto, kung saan naroon ang tanging gripo na pinaghahati-hatian ng buong komunidad. Bitbit niya ang mga basahang ginamit niya sa paglilinis ng sugat ni Richard kasama ang isang punit-punit ngunit halatang mamahaling polo na naiwan ng lalaki sa madilim na sulok ng bahay. Habang naglalakad, naramdaman ni Christine ang kakaibang bigat ng mga tingin ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga kababaihang karaniwang abala sa pagwawalis ng kanilang harapan ay biglang tumitigil at naglalapit ng kanilang mga ulo upang magbulungan sa bawat pagdaan niya. Hindi ito bago sa kanya ngunit ang talim ng kanilang mga mata sa umagang iyon ay may dalang kakaibang lason. Ayan na ang ating bida, isang matalas na tinig ang bumasag sa katahimikan ng eskinita. Huminto si Christine at huminga ng malalim. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagsalita. Si Aling Consuelo, ang kapatid ng kanyang ina, ay nakatayo sa harap ng sarili nitong pintuan habang nakapamaywang. Ang mukha nito ay puno ng mapanghusgang ngiti habang ang mga mata ay nakatuon sa dalang balde ni Christine. Balita ko, Christine, ay may espesyal kang bisita kagabi sa gitna ng bagyo, pambungad ni Consuelo. Ang boses nito ay sadyang itinaas upang marinig ng mga usisero sa paligid. Isang lalaking nakakotse at amoy pera. Hindi mo man lang kami naipakilala sa bago mong kliyente. Napatigil ang kamay ni Christine sa hawakan ng balde. Nararamdaman niya ang unti-unting pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi dahil sa hiya at galit. Wala akong oras sa mga imbento mong kwento, Tia Consuelo. Isang taong nangangailangan ng tulong ang kumatok sa amin at hindi ko siya kayang tiisin. Humalakhak si Consuelo, isang tunog na puno ng pangungutya. Tulong o baka naman raket, Christine, wag mo kaming gawing tanga. Nakita ng mga tambay sa kanto kung paano pumasok ang lalaking iyon sa bahay niyo. At tingnan mo nga ang hawak mo, isang mamahaling polo na hindi kayang bilhin ng buong sahod mo sa pabrika sa loob ng isang taon. Saan mo nakuha yan? Binayaran ka ba niya gamit ang kanyang damit matapos mong ibigay ang gusto niya? Ang mga salitang iyon ay tila mga sampal na bumaon sa dangal ni Christine. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang maghagikhikan at ang bawat tawa ay parang isang patalim na sumusugat sa kanyang pagkatao. Alam niya ang kulturang ito ang tsismis ay mas mabilis pa sa baha at sa lugar na ito ang karangalan ng isang babae ay mas marupok pa sa yero ng kanilang bubong. Hindi sumagot si Christine. Pinagpatuloy niya ang paglalakad patungo sa gripo, pilit na ibinabaon ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya tinantanan ni Consuelo. Sumunod ang matanda sa kanya hanggang sa gitna ng pilahan ng tubig kung saan mas marami ang nakakarinig. Huwag kang magmalinis, Christine. Ang hirap-hirap niyo na nga, nakuha mo pang magdala ng kahihiyan sa pamilya natin. Ang kapatid ko ay nakaratay sa sakit tapos ikaw naman ay nagpapakasasa sa kung sinong lalaki. Siguro kaya hindi gumagaling si Rosa ay dahil sa karma ng mga gawain mo, sigaw ni Consuelo. Doon na napatid ang pasensya ni Christine. Ang pagdamay sa kanyang ina na walang kinalaman sa gulo ay ang mitsa na nagpasabog sa kanyang katahimikan. Ibinaling niya ang balde at hinarap ang kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at ang kanyang boses ay naging malamig ngunit puno ng awtoridad. Mahiya naman kayo sa sarili niyo, Tia. Sabi ni Christine, ang bawat salita ay binibigkas niya ng malinaw upang marinig ng lahat. Namatayan na tayo ng konsensya dahil sa hirap ng buhay pero hindi ko akalaing pati ang pagiging tao ay nakalimutan niyo na rin. Kung ang pagtulong sa isang sugatang tao ay itinuturing niyo ng kasalanan, baka mas madumi pa ang utak niyo kaysa sa putik na inaapakan natin. Ngunit hindi nagpatalo si Consuelo. Lumapit pa ito sa kanya, ang mukha ay halos magkadikit na sa galit. Talagang sumasagot ka na. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa amin na nagbibigay sa inyo ng tira-tirang pagkain paminsan-minsan, baka matagal na kayong bulagta ng nanay mo. Mas gusto ko pang magutom kaysa kumain ng pagkain galing sa kamay na marunong lang manira ng kapwa, sagot ni Christine. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang malakas na tunog ng pagpiga ng preno ang umalingaw-ngaw mula sa bukana ng eskinita.
Isang itim at kumikinang na SUV na tila isang dambuhala sa gitna ng mga maliliit na barong-barong ang dahan-dahang pumasok sa kanilang makitid na daan. Ang malalaki at makakapal na gulong nito ay walang awang sumasagasa sa mga malalalim na hukay ng putik na nagsasanhi ng pag-alsang muli ng maduming tubig sa paligid. Natahimik ang lahat. Ang bawat pares ng mata sa barangay ay nakatuon sa sasakyang iyon. Hindi pangkaraniwan ang ganitong tanawin. Ang mga ganitong uri ng kotse ay dumadaan lamang sa kanila tuwing panahon ng eleksyon o kaya naman ay kung may politiko na kukuha ng mga litrato para sa kanilang propaganda. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang dalawang lalaking nakabarong malalaki ang katawan at tila mga bantay. Kasunod nito isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumabas mula sa loob. Si Richard. Ngunit hindi na siyang sugatan at madungis na lalaki kagabi. Ngayon nakasuot siya ng isang mamahaling asul na suit na perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang sugat sa kanyang noo ay natatakpan ng isang maliit na puting benda. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng isang pader sa pagitan niya at ng maduming kapaligiran ng squatter. Tumingin si Richard sa paligid, ang kanyang mga mata ay malamig at walang mababakas na emosyon hanggang sa magtagpo ang kanilang paningin ni Christine. Naglakad siya palapit sa gitna ng pilahan ng tubig, bawat hakbang ay maingat upang hindi masyadong madumihan ang kanyang sapatos. Ang mga tao sa paligid ay kusa ng tumabi, ang kaninang mga matatapang na boses ay napalitan ng takot at pagkamangha. Huminto si Richard sa tapat ni Christine. Ang katahimikan ay napakabigat, tila ba huminto ang pag-agos ng tubig sa gripo sa sandaling iyon. Ang bawat tao, lalo na si Consuelo, ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Christine, mahinang sambit ni Richard, ngunit ang kanyang boses ay naging sapat na malakas para marinig ng mga nakapaligid. Ang pagbanggit niya sa pangalan ng dalaga ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng masasamang hinala ni Consuelo. Napansin ni Christine ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kanyang tiyahin. Mula sa galit, ang mga mata ni Consuelo ay biglang kuminang sa kasakiman. Ang matanda ay tila nakakita ng isang pagkakataon upang makakuha ng pera sa gitna ng kaguluhang siya mismo ang gumawa. "Ay sir, kayo pala ang bisita ng pamangkin ko." Biglang singit ni Consuelo, ang boses ay naging malambing at puno ng pagpapakitang tao. "Pasensya na po kayo sa gulo rito. Ako po ang tiyahin niya. Kung may kailangan po kayo para sa dalagang ito, sa akin po kayo makipag-usap." Tiningnan lamang ni Richard si Consuelo mula ulo hanggang paa, na tila isang maduming insekto na nakaharang sa kanyang daan. Hindi siya sumagot dito. Sa halip, ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Christine at nag-utos sa kanyang tauhan na dalhin ang isang malaking bag na itim. "Nais kitang pasalamatan sa tulong mo kagabi," sabi ni Richard habang binubuksan ng kanyang tauhan ang bag na naglalaman ng mga bulto-bulto ng pera. "Heto ang kabayaran sa iyong serbisyo. Sapat na ito para mabuhay kayo ng marangya sa loob ng mahabang panahon." Naramdaman ni Christine ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi ito dahil sa tuwa o pagkagulat sa rami ng pera. Ito ay dahil sa matinding sakit at pagkapahiya. Sa harap ng lahat ng taong kanina lang ay hinuhusgahan siya bilang isang babaeng nagbebenta ng sarili, ang kilos ni Richard ay tila nagpapatunay na tama nga ang kanilang iniisip. Ang pera na dapat ay isang pasasalamat ay naging isang selyo na nagpapababa sa kanyang dangal bilang isang tao. Tiningnan ni Christine ang pera, pagkatapos ay tumingin siya sa mga nakangising kapitbahay at huli ay sa mga mata ni Richard. Nakita niya roon ang kawalan ng pag-unawa. Para kay Richard, ang bawat problema ay may katumbas na presyo. Hindi nito alam na sa lugar na ito ang pera ay hindi lang basta pambili ng pagkain, ito rin ay maaaring maging kasing bagsik ng lason na sisira sa huling piraso ng dignidad na pinoprotektahan niya. Ang hangin ay muling umihip ng malakas, may dalang amoy ng basura at putik, habang naghihintay ang lahat sa magiging tugon ni Christine. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang desisyong gagawin niya sa sandaling ito ay magtatakda ng kanyang kapalaran sa barangay na ito habang buhay. Ang sikat ng araw ay tila nakikisali sa tensyong namamayani sa makitid na eskinita. Nakatayo si Richard sa harap ni Christine. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwang gawa sa ginto sa gitna ng isang tambakan ng basura. Sa kanyang paanan, ng itim na bag na punong-puno ng bulto-bultong pera ay nakabukas, inilalantad ang libo-libong piso na sapat na upang baguhin ang buhay ng kahit sinong residente sa lugar na iyon.
Naramdaman ni Christine ang bawat pares ng mata ng kanyang mga kapitbahay na nakatitig sa kanya. Narinig niya ang mga mahihina ngunit matatalim na bulong ng mga taong nakapaligid. Ang mga salitang bayad halaga at totoo nga ang tsismis ay tila mga palasong tumutusok sa kanyang likuran. Ang bawat sentimo sa loob ng bag na iyon ay hindi pasasalamat para sa kanya. Ito ay nagsisilbing resibo na nagpapatunay sa lahat ng maling paratang ni Aling Consuelo. Kunin mo ito ulit ni Richard, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kasiguruhan. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ko ugali ang magkaroon ng utang lalo na sa mga taong katulad niyo. Sapat na iyan para makaalis kayo sa lunggang ito at maipagamot mo ang iyong ina. Humakbang pasulong si Aling Consuelo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang nakatitig sa pera. Ay Sir Richard, huwag po kayong mag-alala, ako na po ang magtatago nito para sa kanya. Alam niyo naman itong si Christine bata pa at baka hindi alam kung paano humawak ng ganyang kalaking halaga. Ako na po ang bahala sa lahat pati na sa pagpapagamot sa kapatid ko. Inabot ni Consuelo ang hawakan ng bag ngunit bago pa man niya ito mahawakan isang mabilis na pagharang ang ginawa ni Christine. Hinawakan niya ang braso ng kanyang tiyahin ng mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Christine na nagpatigil sa matanda. Hindi para sa iyong perang ito, tiya. At hindi rin ito para sa akin, sabi ni Christine, ang boses ay nangangatog sa pinaghalong galit at panliliit. Ibinaling niya ang kanyang paningin kay Richard. Sa paningin ni Christine, ang lalaking ito ay hindi isang tagapagligtas. Siya ay isang taong naniniwalang ang lahat ng bagay sa mundo ay may katumbas na presyo, pati na ang simpleng pagkilos ng tao. Akala mo ba dahil mayaman ka, maaari mo nang bilhin ang lahat? Tanong ni Christine. Noong pinagbuksan kita ng pinto kagabi, hindi ko tinignan ang suot mong damit o ang relos mo. Tinignan ko ang sugat mo. Tinulungan kita dahil tao ka, tao rin ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Richard. Hindi siya sanay na tinatanggihan lalo na ng isang taong halatang naghihikahos. Huwag kang maging mapagmataas, Christine. Tumingin ka sa paligid mo. Kailangan niyo ang perang ito. Ang dangal ay hindi nakakabusog. At hindi rin yan makakabili ng oxygen para sa nanay mo. Ang mga salitang iyon ay tila huling mitsa na nagpasabog sa damdamin ni Christine. Ang katotohanan sa sinabi ni Richard, ang pinakamasakit na bahagi, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ang siyang dumurol sa kanyang puso. Sa isang iglap yumuko si Christine at hinablot ang dalawang hawakan ng itim na bag. Nagkaroon ng panandaliang katahimikan sa paligid. Inakala ng lahat, kabilang na si Richard at Aling Consuelo, na sa wakas ay nanaigang praktikalidad at tinanggap na ni Christine ang bayad. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa labi ni Consuelo, habang si Richard naman ay tumango ng bahagya, tila nasisiyahan na natapos na ang transaksyon. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, itinaas ni Christine ang bag ng buong lakas at malakas itong inihagis patungo sa gitna ng malalim at madilim na putikan sa gilid ng eskinita. Isang malakas na tunog ng pagbagsak sa malapot na dumi ang umalingaw-ngaw. Ang bag ay bumukas sa tindi ng pagkakahagis at ang mga bulto ng pera ay humalo sa maduming tubig na balot ng itim na putik at basura. Napasinghap ang lahat ng nakasaksi. Si Aling Consuelo ay nagpakawala ng isang matinis na tili ng pagkasindak habang ang mga kapitbahay ay tila naging mga estatwa sa gulat. Si Richard ay napaatras. Nang bahagya ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na emosyon. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na ang kanyang pera ay itinapon na parang basura. Ang dangal ko ay hindi mabibili ng kahit anong halaga na nasa loob ng bag na iyan, sigaw ni Christine. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Maaaring mahirap kami. Maaaring wala kaming makain bukas pero hindi mo ako mababayaran para sa pagkatao ko. Umalis ka na rito. Umalis ka na sa lugar namin. Hindi nakapagsalita si Richard. Nakatitig lamang siya sa putikan kung saan unti-unting lumulubog ang kanyang pera. Tumingin siya muli kay Christine at sa unang pagkakataon nakita niya ang isang klase ng lakas na hindi kayang tapatan ng kanyang bilyon-bilyong ari-arian. Sa gitna ng katahimikan, si Aling Consuelo ay biglang nagpumiglas mula sa pagkakatayo at walang pag-aalinlangang lumusong sa malalim na putikan. Mabilis niyang kinulimbat ang mga basang pera, pilit na pinupunasan ng dumi gamit ang kanyang sariling damit habang umiiyak at tumatawa ng sabay.
Isang nakasusuklam na tanawin ng kasakiman na mas lalong nagpadiin sa kahihiyang nararamdaman ni Christine. Tingnan mo, sigaw ni Christine kay Richard habang itinuturo ang kanyang tiyahin na nagkakandara pa sa putik. Iyan ang ginagawa ng pera mo sa mga tao. Ginagawa silang mga hayop. Hindi ko kailangan yan. Tumalikod si Christine at mabilis na naglakad pabalik sa kanilang barong-barong iniwan ang lahat ng taong nakatunganga. Pagpasok niya sa loob, agad niyang isinara ang pinto at ibinalik ang trangka. Doon sa dilim ng kanilang maliit na tahanan napaupo siya sa sahig at humagulgol ng walang tunog. Narinig niya ang pag-alis ng sasakyan ni Richard, ang malakas na tunog ng makina na unti-unting nawawala sa kalayuan. Ngunit ang katahimikan sa labas ay pansamantala lamang. Alam ni Christine na pagkatapos ng gabing ito ang bawat kanto ng kanilang barangay ay mapupuno ng mas malalang puot at inggit. Itinapon niya ang pagkakataong yumaman. At para sa mga taong kumakapit sa patalim iyon ay isang krimen na hindi nila kailanman mapapatawad. Sa kabilang silid narinig ni Christine ang mahinang ubo ni Nanay Rosa. Isang paalala na sa kabila ng kanyang paninindigan, ang kamatayan ay nananatiling nakabantay sa kanilang pintuan at wala siyang dalang kahit isang sentimo para itaboy ito. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahaba at tila walang katapusang bangungot para kay Christine. Ang init ng araw na tumatama sa mga bubong na yero ay hindi na nagdadala ng liwanag, kundi isang nakapapangit na lagnat na bumabalot sa buong barangay. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya mula sa mga taong dati niyang itinuturing na kasama sa hirap. Sa bawat paglabas ni Christine para maghanap ng mapapasukang labada o kahit anong marangal na trabaho ang mga eskinita ay tila nagiging mas makipot. Ang mga grupo ng kalalakihang nag-iinuman sa kanto ay biglang tatahimik, susundan siya ng malalagkit na tingin at pagkatapos ay magpapakawala ng malalakas na tawanan kapag nakalagpas na siya. Ang mga kababaihan naman na abala sa pagtitinda sa kanilang mga sari-sari store ay biglang magliligpit ng kanilang mga paninda sa tuwing lalapit siya. Wala kaming benta para sa mga taong mapagmataas ang parinig ng isang tindera habang padabog na isinasara ang maliit na bintana ng tindahan nito. Naramdaman ni Christine ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang balita tungkol sa kanyang pagtatapon ng pera sa dumi ay naging isang alamat sa kanilang lugar, isang kwento ng isang baliw na mas pinili ang dignidad kaysa sa pagkakataong makaalis sa putikan. Para sa mga taong nabubuhay sa isang tuka, isang kahig, ang ginawa ni Christine ay hindi kabayanihan kundi isang personal na insulto sa kanilang sariling paghihirap. Isang hapon, habang bitbit ang dalawang walang lamang balde, nagtungo si Christine sa pampublikong gripo, ang tanging buhay na dinadaluyan ng tubig sa kanilang bahagi ng squatter. Doon ay nakita niya ang mahabang pila ng mga tao, ngunit sa sandaling makita siya ang lahat ay tila nagkaisa sa isang tahimik na kasunduan. Walang gumalaw upang bigyan siya ng puwang. Sa dulo ng pila nakaupo si Kapitan Manuel sa isang plastik na upuan, pinapaypayan ng isang alalay habang nanonood ng kaguluhan. Ang kanyang matabang mukha ay bakas ng isang nakasusuklam na kumpiyansa. O ang ating munting prinsesa ay narito, sigaw ni Manuel na sadyang pinalakas ang boses. Akala ko ba ay sapat na ang yaman mo para bumili ng sarili mong balon? Bakit ka nakikihalo sa amin ng mga hampas lupa? Huminto si Christine at tumingin ng diretso sa mga mata ng kapitan. Kapitan Manuel, ang tubig ay para sa lahat. Binabayaran namin ang serbisyong ito. Kailangan ko lang ng tubig para sa gamot at panlinis ng aking ina. Humalakhak si Manuel at sumabay ang mga tao sa kanyang paligid. Ang serbisyo ay para sa mga taong marunong rumespeto sa autoridad. Dahil masyado kang matapang na tanggihan ang biyaya ng isang mayamang tao na maaari sanang nakatulong sa ating barangay, napagpasyahan kong unahin muna ang mga taong marunong makisama. Pumunta ka sa dulo ng pila, Christine. O mas mabuti maghintay ka hanggang sa matuyo ang gripo. Sa hindi kalayuan nakita ni Christine ang kanyang tiya Consuelo. Ang matanda ay nakasuot ng isang bagong bestida at may gintong hikaw na kumikinang sa ilalim ng araw, mga bagay na alam ni Christine na galing sa mga perang dinampot nito sa putikan. Imbes na ipagtanggol ang pamangkin, kumuha pa ito ng isang basong tubig at sadyang ibinuhos iyon sa lupa sa harap ni Christine. Sayang, di ba, pangungot siya ni Consuelo?
Ganyan ang pakiramdam ng tinatapon ng swerte, Christine. Ngayon lasapin mo ang katotohanan ng pagiging bayani mo. Tinalikuran sila ni Christine. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanilang barong-barong ay may kasamang mabigat na paghinga. Doon sa gitna ng init at alikabok, isang malalim na pagninilay ang bumalot sa kanyang kaisipan. Napagtanto ni Christine na sa mundong ito ang kahirapan ay hindi lamang isang estado ng kakulangan sa pera. Ito ay isang bilangguan kung saan ang mga preso mismo ang nagbabantay sa isa't isa upang walang sino mang makatakas ng may dangal. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng mundo, ay hindi humihingi ng iyong kabutihan, humihingi ito ng iyong pagsuko. Ang pagpili na manatiling marangal sa gitna ng mga taong nawalan na ng konsensya ay isang mabisang paraan upang maging kaaway ng lahat. Ang katotohanan ay masakit, ang presyo ng iyong paninindigan ay ang malupit na pag-iisa, at sa huli ang iyong mga kadugo pa ang siyang unang hahawak ng itak upang putulin ang iyong mga pakpak. Nang makarating siya sa loob ng kanilang bahay, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan kundi ang katahimikan ng papalapit na kamatayan. Agad siyang nagtungo sa silid ni Nanay Rosa. Ang matanda ay nakahiga sa kanyang manipis na banig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw sa kabila ng init ng panahon. Nang lapitan siya ni Christine, nakita niya ang mga patak ng sariwang dugo sa sahig at ang puting kumot ay nabahira na ng malalaking batik ng pula. Nanay Rosa! Gumising ka, sigaw ni Christine habang kinakarga ang ulo ng ina. Ngunit walang tugon. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay nakatirik, ang kanyang mga labi ay kulay ube na, at ang bawat paghinga niya ay may kasamang nakapangingilabot na tunog ng tubig at dugo sa loob ng kanyang baga. Ang lagnat nito ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Nagpapanik na lumabas si Christine sa kalsada. Nawala na ang kanyang hiya, nawala na ang kanyang pride. Nagsimula siyang kumatok sa bawat pinto ng mga kapitbahay, sumisigaw nagmamakaawa para sa isang tricycle o kahit anong sasakyan na magdadala sa kanyang ina sa ospital. Tulong! Tulungan niyo ako. Ang nanay ko, mamamatay na siya. Ngunit ang bawat pinto ay nananatiling sarado. Ang mga bintana na kanina ay bukas para sa chismis ay mabilis na pinipinid. Naririnig niya ang mga bulong mula sa loob. Huwag kang makialam. Baka tayo pa ang mabulabog. Hayaan mo siya, di ba? Matapang siya. Tumakbo siya patungo sa bahay ni Kapitan Manuel. Lumuhod siya sa putikan sa harap ng kanyang gate. Kapitan, parang awa niyo na. Gamitin lang po namin ang ambulansya ng barangay. Babayaran ko po, magtatrabaho ako ng libre, gawin niyo na ang gusto niyo, iligtas niyo lang ang nanay ko. Lumabas ang alalay ni Manuel. At malamig na sinabi na ang susi ng ambulansya ay nawawala at ang kapitan ay ayaw maistorbo sa kanyang pahinga. Bumalik si Christine sa tabi ng kanyang ina. Humagulgol siya habang hawak ang malamig na kamay nito. Sa sandaling iyon ang langit ay biglang nagdilim. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malalaki, tila bawat patak ay isang batong ipinupukol sa kanyang nagdurusa na puso. Ang bawat kidlat ay nagpapakita ng anino ng kamatayan na nakatayo sa sulok ng kanilang silid. Sa gitna ng kanyang pagluha, lumingon si Christine sa labas ng bintana. Doon sa dulo ng madilim at maputik na eskinita, sa ilalim ng malakas na ulan, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Hindi ito gumagalaw. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit sa bawat pagkidlat naaaninag niya ang isang figura sa loob, isang anino na tahimik na nagmamasid sa kanyang pagkakagapos sa kamatayan. Hindi niya alam kung si Richard ba iyon o ang sundo ng kanyang ina, ngunit sa sandaling iyon alam ni Christine na ang gabi ay hindi matatapos ng walang kukunin na buhay. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay tila mga bala na tumatama sa puso ni Christine. Sa loob ng madilim na barong-barong, ang tanging maririnig ay ang gumaralgal na hininga ni Nanay Rosa. Ang amoy ng kalawang at malapot na dugo ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Binuhat ni Christine ang kanyang ina. Isinakay sa kanyang likuran ang payat na katawan nito na tila isang tumpok ng mga tuyong kahoy. Hindi niya alintana ang bigat. Ang mas mabigat ay ang takot na baka sa bawat hakbang niya ay tuluyan ng huminto ang tibok ng puso ng matanda. Lumabas siya sa ulan, lumusong sa hanggang tuhod na baha na puno ng basura at dumi ng tao. Ang bawat bahay na nadadaanan niya ay nananatiling madilim.
Ang mga tao sa loob ay tila mga aninong ayaw gambalaing mga saksi sa kanyang paghihirap na mas piniling maging bingi at bulag. Tulungan niyo po kami. Ang nanay ko ang sigaw ni Christine na agad nilalamon ng ugong ng bagyo. Narating niya ang gate ng klinika ng barangay, ang tanging lugar na may kuryente at maayos na bubong. Hinampas niya ang bakal na gate gamit ang kanyang mga palad hanggang sa mamula ang mga ito ngunit walang sumasagot. Alam niyang nasa loob ang mga tauhan ni Kapitan Manuel, marahil ay nagkakantahan o nagtatawanan habang lumalaklak ng alak. Pagkalipas ng ilang minuto bumukas ang maliit na bintana ng opisina. Lumitaw ang mukha ni Kapitan Manuel na may hawak pang baso. Tumingin siya kay Christine na basang-basa nanginginig at pasa ng isang matandang tila bangkay na. Christine, akala ko ba ay hindi mo kailangan ng tulong namin, ang malamig na sabi ni Manuel. Ang ambulansya ay para lamang sa mga tapat na residente ng barangay na ito. At ang huling pagkakaalam ko, mas pinili mong itapon ang swerte kaysa makisama sa amin. Kapitan, parang awa niyo na. Ang pagmamakaawa ni Christine ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at galit. Kahit anong gusto niyo gagawin ko. Huwag niyo lang hayaang mamatay ang nanay ko sa kalsada. Ang lupang kinatitirikan ng bahay namin sa inyo na basta iligtas niyo lang siya. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa labi ni Manuel. Ang lupa, alam nating lahat na kukunin din namin iyan kapag nagsimula na ang relokasyon. Ngunit kung gusto mo talagang makuha ang susi ng sasakyan, pumasok ka rito. Mag-usap tayo ng tayong dalawa lang. Alam mo naman ang hinahanap ko sa isang babaeng katulad mo. Naramdaman ni Christine ang matinding pandidiri sa kanyang buong katawan. Ang alok ni Manuel ay mas madumi pa sa baha na kanyang kinatatayuan. Tumingin siya sa kanyang ina na lalong pumutla sa ilalim ng ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Christine ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mundo ay hindi isang lugar para sa mga mabubuti. Ito ay isang palaruan para sa mga ganid na marunong gumamit ng kahinaan ng iba. Hinigpitan ni Christine ang kapit sa binti ng kanyang ina. Tumalikod siya mula sa gate ni Manuel hindi dahil sa pagsuko kundi dahil sa pagtanggi na ibenta ang huling piraso ng kanyang kaluluwa sa isang demonyo. Dito nagsimulang magising ang kamalayan ni Christine sa isang malupit na katotohanan. Sa gitna ng unos at kawalang awa ng kapwa, napagtanto niya na ang presyo ng pananatiling tapat at mabuti ay ang unti-unting pagdurog sa iyong sariling puso. Ang mundo ay walang pakialam sa iyong mga sakripisyo o sa iyong malinis na hangarin. Ang kawalang malay ay isang marangyang bagay na kinuha na sa kanya ng tadhana, pinalitan ng isang mapait na aral na ang tiwala sa maling. Tao ay isang uri ng pagpapakamatay. Ang pananatiling tikom ang bibig at pagtitiis ay hindi kabayanihan. Ito ay isang mabisang paraan upang hayaan ang tadhana na apakan ka hanggang sa wala nang matira sa iyong pagkatao. Naglakad siya palayo sa klinika. Bawat hakbang ay tila paghatak sa isang napakabigat na kadena. Ang ulan ay mas lalong lumakas, tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Nang makarating siya sa bukana ng highway, dahan-dahang ibinaba ni Christine si Nanay Rosa sa isang tuyong bahagi sa ilalim ng isang waiting shed. Lumuhod siya sa harap ng matanda, hinawakan ng malamig na pisngi nito at humagulgol ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay mabilis na tinatangay ng ulan. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Christine ang isang malakas na liwanag mula sa malayo. Isang pares ng mga headlight na unti-unting lumalapit. Ang itim na sasakyan ni Richard. Huminto ang sasakyan sa tapat niya. Bumukas ang pinto at lumabas si Richard, hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling suit. Tinitigan niya si Christine na nakaluhod sa putikan, ang mga mata ng dalaga ay puno ng puot pagod at isang klase ng kawalan ng pag-asa na hindi kayang ayusin ng anumang halaga ng salapi. Masyado kang matigas, ang sabi ni Richard, ang kanyang tinig ay may halong pagsisisi. Sinabihan na kita na ang dangal ay hindi makakapagligtas sa kanya. Tumingala si Christine, ang kanyang mukha ay basang-basa ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. At ang pera mo ay hindi rin siya nailigtas noong kailangan namin ng tulong niyo. Dumating ka para panoorin kaming mamatay. Hindi sumagot si Richard. Sa halip, binuhat niya si Nanay Rosa nang walang pag-aalinlangan at isinakay sa loob ng sasakyan. Lumingon siya kay Christine at inutusan itong sumakay. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa likuran. Isang ambulansya mula sa bayan, hindi mula sa barangay ni Manuel,
ang mabilis na paparating. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob ng sasakyan ng mga kamay ni Nanay Rosa ay dahan-dahang bumitaw sa pagkakahawak sa damit ni Christine. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging mas mabigat pa kaysa sa bagyo sa labas. Tumingin si Christine sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Richard. Alam niya na ang susunod na mangyayari ay babaguhin ng lahat at ang pader ng kawalan ng pag-asa na nakapalibot sa kanya ay tuluyan na siyang ikukulong sa isang madilim na katotohanan na wala nang balikan. Ang gabi ay tila ayaw nang matapos at ang ulan ay lalong naging malupit sa bawat minutong lumilipas. Sa gitna ng kalsadang tinitipon ng lahat ng dumi ng lungsod, nakaluhod si Christine habang yakap ang nanlalamig na katawan ni Nanay Rosa. Ang itim na sasakyan ni Richard ay nakatigil sa kanyang harap. Ang mga headlight nito ay tila dalawang naglalagablab na mata na humuhusga sa kanyang paghihirap. Ngunit bago pa man mabuhat ni Richard ang matanda, isang ingay ng papalapit na mga sasakyan ang bumasag sa ugong ng bagyo. Dumating ang ambulansya ng barangay kasunod ang luma at kinakalawang na sasakyan ni Kapitan Manuel. Sa likuran nito ay nakasakay si Aling Consuelo na nakabalot sa isang plastik na kapote at may dalang payong. Hindi sila dumating upang tumulong. Dumating sila dahil nakita nila ang mamahaling sasakyan ni Richard at natakot silang malampasan ng isang estranghero sa kanilang sariling teritoryo. Bitawan niyo ang matanda, sigaw ni Kapitan Manuel habang bumababa sa sasakyan. Kami ang may pananagutan sa mga residente rito, Christine. Huwag kang gagawa ng eksena sa harap ng mga bisita. Tumayo si Christine, ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi lang sa ginaw kundi sa nag-aalab na galit. Ngayon kayo darating. Noong nagmamakaawa ako sa harap ng gate nyo, nasaan kayo? Noong halos mamatay ang nanay ko sa loob ng bahay dahil walang tubig at gamot, nasaan ang malasakit nyo? Lumapit si Aling Consuelo at pilit na hinila ang braso ni Christine. Ano ba, Christine? Mahiya ka naman. Nakakahiya kay Sir Richard. Akala mo ba ililigtas ka ng pag-iinarte mo? Sumakay na kayo sa ambulansya ng barangay at itigil mo na ang pagpapahiya sa ating pamilya? Pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Christine. Wala akong pamilya sa inyo. Ang tanging pamilya ko ay ang nanay ko na hinahayaan niyo lang mamatay sa ulan. Nagsimula ang isang magulong komosyon. Pilit na kinukuha ng mga tauhan ni Manuel si Nanay Rosa mula sa mga bisig ni Christine upang ilipat ito sa luma at maduming ambulansya ng barangay, isang sasakyang alam ni Christine na walang sapat na kagamitan at baka hindi pa makarating sa ospital. Sa gitna ng paghahatakang iyon, naramdaman ni Christine ang isang malakas na tulak mula kay Aling Consuelo at sa isa sa mga lalaki ni Manuel. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa malapot at madulas na putik ng kalsada. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa tubig ang narinig. Tumama ang mukha at katawan ni Christine sa malalim na hukay ng putik. Ang madumi at mabahong tubig ay pumasok sa kanyang ilong at bibig. Sa sandaling iyon, habang siya ay nakasubsob sa dumi ng kalsada, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang dignidad na tila nilalamon ng lupa. Narinig niya ang tawanan ng ilang mga tambay na nanonood mula sa malayo at ang boses ni Consuelo na nagsasabing nararapat lang iyon sa mga taong masyadong matapang. Sinubukan ni Christina bumangon, ngunit ang putik ay tila mga kamay na humihila sa kanya pababa. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa ulan at luha. Sa kanyang harapan, nakita niya ang kanyang ina na isinasakay na sa loob ng sasakyan ni Richard. Dahil sa huli, si Richard na ang gumawa ng paraan at itinulak palayo ang mga tauhan ni Manuel. Lumapit si Richard sa kinaroroonan ni Christine. Hindi nito alintana ang putik na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. Inabot nito ang kamay kay Christine, ngunit bago pa man ito mahawakan ng dalaga, tumayo si Christine sa sarili niyang mga paa. Ang kanyang mukha ay nababalot ng itim na dumi, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang pisngi at ang kanyang mga damit ay punit-punit na. Tumingin siya kay Richard ng may matinding pait. Ito ba ang gusto mong makita? Ang makita akong ganito kabaon sa dumi para mapatunayan mong tama ka? Hindi nakapagsalita si Richard. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay napalitan ng isang klase ng sindak na ngayon lang niya naramdaman. Ang bawat sentimo ng kanyang yaman ay tila naging walang silbi sa harap ng isang babaeng kahit lugmok na sa putik ay tumatangging sumuko sa kanyang paningin.
Mabilis silang tumuloy sa ospital. Sa loob ng sasakyan si Christine ay nakaupo sa sahig, ayaw madumihan ang upuan ni Richard habang nakapatong ang ulo ni Nanay Rosa sa kanyang kandungan. Ang bawat ilaw ng lungsod na kanilang madaanan ay tila mga panandaliang bituin na mabilis ding naglalaho. Pagdating sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse ang matanda. Naiwan si Christine sa gitna ng malinis at puting pasilyo ng ospital. Ang bawat tao roon ay napapatingin sa kanya, isang babaeng tila galing sa ilalim ng lupa, nagiiwan ng mga bakas ng putik sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig. Isang matalas at mahabang tunog mula sa loob ng kwarto ang nagpatahimik sa lahat. Isang tunog na hindi gumagamit ng salita, ngunit nagsasabi ng katapusan. Napatingin si Christine sa pintuan. Ang putik sa kanyang mga kamay ay nagsimulang matuyo, ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang bagyong dumaan. Ang kanyang ina, ang tanging dahilan ng kanyang pagtitiis, ay tuluyan ng bumitaw sa gitna ng mundong walang ibinigay sa kanila kundi dumi at sakit. Napaatras si Christine hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, hindi alintana ang mga nurse na nagmamadali. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita niya si Richard na nakatayo nakatitig sa kanya ng may matinding pagsisisi. Ngunit para kay Christine, ang bawat tulong na dumating ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Dumating ang lahat kung kailan wala na siyang kailangang iligtas. Ang bawat sulok ng silid sa ospital ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Sa harap ni Christine, ang mahabang guhit ng liwanag sa monitor ay nananatiling matuwid at hindi na muling tumitibok. Ang kanyang Nanay Rosa ay nakahiga ng payapa, ang mga mata ay dahan-dahang ipinikit ng isang nurse na may malamig at mekanikal na pagkilos. Sa mundong ito ng mga puting pader at amoy ng gamot, ang isang buhay na nawala ay tila isa lamang numerong nabura sa listahan. Hindi makagalaw si Christine. Ang putik sa kanyang mga kamay ay unti-unti nang natutuyo at nagbibitak-bitak, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya kayang iangat. Lumapit siya sa higaan ng ina. Hinawakan niya ang kamay ni Nanay Rosa, ang mga kamay na nagturo sa kanya kung paano maging matatag ang mga kamay na kahit kailan ay hindi bumitaw sa kabila ng gutom at hirap. Ngunit ngayon ang mga kamay na ito ay wala ng init. "Nay, nandito na ako," bulong ni Christine. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. "Sabi mo, sabay nating lalampasan ang bagyong ito. Bakit mo ako iniwan sa gitna ng daan?" Wala nang tugon. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Christine na unti-unting naging isang malalim at nakapanlulumong hagulgol. Niyakap niya ang malamig na katawan ng ina, hindi alintana ang dumi ng kanyang sariling damit na humahawa sa malinis na kumot ng ospital. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang kanyang dignidad, ang kanyang pagtatrabaho sa pabrika, ang pagtitiis sa mga pang-aalipusta ng mga kapitbahay ay tila nawalan ng saysay. Sa may pintuan nakatayo si Richard. Nakatitig siya sa tanawing iyon ng may matinding pighati. Ang kanyang mamahaling suit ay punit na rin at may mga bahid ng dumi, ngunit ang mas malaking pinsala ay nasa loob ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang huli na. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng negosyo ay naging kasing halaga lamang ng alikabok sa harap ng pagpanaw na ito. Lumapit si Richard at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Christine, ngunit mabilis na umiwas ang dalaga. Tumingala si Christine, ng kanyang mga mata ay mapula at puno ng puot na tila apoy na naglalagablab sa gitna ng ulan. "Huwag mo akong hawakan ng malamig na utos ni Christine. Nandito ka lang dahil sa konsensya mo, hindi ba? Dumating ka para bayaran ang utang na loob mo, pero ang ibinayad mo ay ang huling pagkakataon na makasama ko ang nanay ko. Kung hindi mo kami ginulo, kung hindi mo dinala ang pera mong puno ng sumpa sa harap ng bahay namin, baka hindi kami pinag-initan ng mga tao. Baka natulungan pa kami ng iba." "Patawarin mo ako, Christine," ang tanging nasabi ni Richard. Ang kanyang boses ay basag, malayo sa mapagmataas na lalaking kumatok sa pinto noong gabing iyon. "Ang tawad mo ay hindi na maibabalik," ang hininga niya, sagot ni Christine habang dahan-dahang tumatayo. "Ngayon, hayaan mo akong gawin ang dapat kong gawin bilang anak. Hindi ko kailangan ng kahit anong sentimo mula sa'yo."
Habang inaayos ni Christine ang mga papeles para sa paglalabas ng katawan ng kanyang ina, naramdaman niya ang lupit ng lipunan. Ang mga kawani ng ospital ay tumitingin sa kanya nang may halong pandidiri dahil sa kanyang hitsura. Kailangan niyang pumila, kailangan magmakaawa para sa diskwento at kailangang tiisin ang mga matatalim na salita ng mga taong walang pakialam sa kanyang pighati. Sa bawat saglit nararamdaman ni Christine na ang mundo ay sadyang idinisenyo upang durugin ang mga katulad niyang wala ng sandigan. Dito sa gitna ng pagkakabasag ng kanyang mundo, isang matalim na pagninilay ang bumangon sa isipan ni Christine. Napagtanto niya na ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan sa material na bagay kundi isang malupit na anino na nag-aalis sa iyo ng karapatang magluksa ng may kapayapaan. Sa mundong ito, ang mga taong may kapangyarihan ang siyang sumusulat ng kasaysayan, habang ang mga maliliit na tao ay nagiging mga talababa na lamang na mabilis na nakakalimutan ang pagtataksil ng mga kamag-anak at ang pagtalikod ng mga kaibigan sa oras ng kagipitan ay nagpapatunay na ang tao sa kanyang pinakamababang anyo ay mas malupit pa sa anumang mabangis na hayop. Ang pagiging mabuti sa isang mundong puno ng ganid ay tila isang sumpa na kailangan mong dalhin hanggang sa huling hantungan. Ang mga taong nagtulak sa iyo sa putikan kahapon ay sila ring unang mag-aalay ng pekeng pakikiramay bukas. Gusto nilang makasiguro na hindi ka na muling babangon. Nang ihanda na ang sasakyang magdadala kay Nanay Rosa pabalik sa kanilang barangay, tumayo si Christine sa labas ng ospital. Ang ulan ay tumigil, ngunit ang amoy ng basang lupa ay tila isang paalala ng kanyang pagkalugmok. Tiningnan niya ang kabaong na gawa sa murang kahoy. Ito na ang huling tahanan ng babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Lumingon siya kay Richard na nasa malayo pa rin naghihintay ng pagkakataong makatulong. "Uuwi na kami, Nay," bulong ni Christine sa hangin. "Sa lugar kung saan tayo tinraidor ng lahat. Doon natin tatapusin ang laban na ito." Ang pagbabalik ni Christine sa barangay ay hindi isang pagsuko. Ito ay ang simula ng isang tahimik na paniningil. Habang ang sasakyan ay bumabaybay sa madilim na kalsada patungo sa squatter, alam ni Christine na ang gabi ng lamay ay magiging isang entablado kung saan lalabas ang lahat ng tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay nagsisilbing panunumpa na ang pagpanaw ng kanyang ina ay hindi magiging huli at walang saysay na sakripisyo sa altar ng kasakiman. Ang gabi ng lamay ay hindi nagdala ng kapayapaan sa maliit na barong-barong ni Christine. Sa gitna ng masikip na silid, nakalagak ang puting kabaong ni Nanay Rosa sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ang nakasusulasok na bango ng iilang murang bulaklak ay humahalo sa maalinsangang hangin ng squatter. Nakaupo si Christine sa tabi ng kabaong, ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay, tila isang estatwang gawa sa hapis. Sa labas, ang ingay ng barangay ay hindi humihinto. Maririnig ang kalansing ng mga baso ng mga lalaking nag-iinuman sa tapat at ang tawanan ng mga bata na tila walang pakialam sa kamatayang nagaganap. Ngunit ang mas masakit sa pandinig ni Christine ay ang mga bulong ng mga taong dumadaan, mga usap-usapang puno ng panghuhusga tungkol sa kung paano pinatay ni Christine ang kanyang ina dahil sa katigasan ng ulo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Consuelo, kasunod si Kapitan Manuel. Nakasuot ang matanda ng isang itim na bestida, ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Christine ang kumikinang na gintong kuintas sa leeg nito. Sa likuran nila, ang dalawang tauhan ni Manuel ay may dalang isang malaking korona ng mga bulaklak, isang magarbo at mamahaling alay na sadyang napakalaki para sa maliit na espasyo ng kanilang bahay. "Rosa! Ang kapatid ko! Bakit mo kami iniwan?" biglang hiyaw ni Consuelo. Isang malakas at tila praktisadong pag-iyak ang kumawala sa matanda habang dumediretso sa kabaong. Yumakap ito sa salamin ng kabaong nang may kasamang malalakas na hikbi, sapat na lakas upang mapalingon ang mga tao sa labas. Ito ay isang palabas, isang pagpapakitang tao na alam ni Christine na bahagi lamang ng kulturang hiya at tsismis ng barangay. Lumapit si Kapitan Manuel kay Christine at nag-abot ng isang sobre. "Christine, tanggapin mo ito. Pakikiramay mula sa barangay. Huwag mo nang isipin ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Lahat tayo ay nagkakamali." Hindi ginalaw ni Christine ang sobre. Tumingin siya kay Manuel, pagkatapos ay kay Consuelo, na ngayon ay abala na sa pag-aayos ng kahon ng abuloy sa gilid. "Sir Richard, nandyan pala kayo," bati ni Manuel, nang mapansin si Richard na nakaupo sa isang madilim na sulok.
Ang tinig ng kapitan ay biglang nagbago, naging malambing at puno ng paggalang na tila isang asong kumakawag ang buntot sa harap ng amo. Lumapit si Consuelo kay Richard, pinupunasan ang kanyang mga mata na wala namang luha. "Sir, pasensya na po kayo sa pamangkin ko. Mula po nang mamatay ang nanay niya, tila nawala na siya sa sarili. Hayaan niyo po ako na ang bahala sa lahat ng perang malilikom dito para matiyak na mapupunta sa maayos na libing." Hinawakan ni Consuelo ang kahon ng abuloy at binuhat ito, tila balak na ilayo sa tabi ni Christine. Bata pa ito si Christine, baka kung saan lang mapunta ang pera. "Sa akin na muna ito." Doon naramdaman ni Christine ng isang matinding init na gumagapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ang bawat pangaalipusta, ang bawat pagtaboy, at ang bawat patak ng ulan na tiniis niya ay tila nagkaisa upang bumuo ng isang malakas na pagsabog. Tumayo si Christine. Ang kanyang pagkilos ay mabilis at puno ng puwersa. Sa isang iglap na hablot niya ang braso ni Consuelo. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa lahat ng ingay sa loob ng bahay. Napatigil ang lahat. Napahawak si Consuelo sa kanyang namumulang pisngi, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Hindi pa siya nakakabawi nang muling magsalita si Christine. Ang boses nito ay parang isang talim na humihiwa sa hangin. "Wala kang karapatang hawakan ng perang iyan. Wala kang karapatang umiyak sa harap ng nanay ko." Sigaw ni Christine. "Nasaan ka noong nagmamakaawa ako sa iyo? Nasaan ka noong kailangan namin ng pambili ng oxygen? Nandoon ka dinadampot ang pera sa putikan habang hinahayaan mong mamatay ang sarili mong kapatid." "Christine!" Ang tita mo iyan, saway ni Manuel habang susubukan sanang lumapit. Ngunit hindi tumigil si Christine. Humarap siya sa malaking korona ng bulaklak na bigay ni Manuel. Buong lakas niyang binuhat ang korona, hindi alintana ang mga tinik at bigat nito. Sa isang mabilis na pagkilos, inihagis niya ang korona palabas ng pinto. Ang mga puting bulaklak ay nagkalas-kalas at tumama sa maputik na kalsada na durog sa ilalim ng dilim. "Lumayas kayo. Lahat kayo." Utos ni Christine. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa pintuan. "Hindi namin kailangan ng mga bulaklak nyo. Hindi namin kailangan ng plastik ninyong pakikiramay. Mas mabuti pang mapuno ang bahay na ito ng katahimikan kaysa mapuno ng mga taong walang konsensya." "Lapastangang kaisusumpa ka ng nanay mo sa langit," sigaw ni Consuelo habang sinusubukan siyang sugurin. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, tumayo si Richard. Ang kanyang malaki at matatag na pangangatawan ay nagsilbing pader sa pagitan ni Christine at ng mga mapagsamantala. Ang kanyang tingin kay Manuel at Consuelo ay sapat na upang mapaurong ang mga ito. Ang autoridad na dala ni Richard ay hindi galing sa pera kundi sa isang matinding poot na handang kumitil sa sinumang mananakit kay Christine. "Narinig niyo siya," sabi ni Richard. Ang boses ay mababa ngunit nakapangingilabot. "Lumabas kayo bago ko ipag-utos sa mga tao ko na kaladkarin kayo sa harap ng buong barangay." Dahan-dahang napaatras si Manuel at Consuelo. Habang lumalabas sila, ang mga kapitbahay na nanonood ay natahimik, tila natatakot sa kakaibang lakas na ipinamalas ni Christine. Ang dambuhalang korona ng bulaklak ay nanatiling nakahandusay sa putikan, tila isang simbolo ng kanilang nadurog na dangal. Nang sumara ang pinto, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Napaupo si Christine sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigil ay tuluyan ng bumuhos. Naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ipinatong sa kanyang balikat, ang coat ni Richard. "Tapos na, Christine," bulong ni Richard habang lumuluhod sa tabi niya. "Wala nang mananakit sa iyo. Pangako." Tumingin si Christine sa kabaong ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang pagluha, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Sa wakas na ipagtanggol niya ang huling piraso ng kanilang karangalan. Maaaring wala silang pera, maaaring wala silang bahay na matatag, pero sa gabing iyon napatunayan niyang hindi lahat ng bagay ay kayang apakan ng mga mapang-api. Ang gabi ay malalim pa, ngunit para kay Christine ito na ang huling gabi na siya'y magiging biktima. Sa bawat patak ng kanyang luha, isang panibagong lakas ang nabubuo. Isang lakas na gagamitin niya upang bumangon mula sa abo ng kanyang nakaraan. 3 taon ang mabilis na lumipas at ang ingay ng mga sasakyan at matatayog na gusali sa Makati ay malayo na sa malapot na putik at amoy ng basura sa kanilang dating barangay.
Nakatayo si Christine sa harap ng isang malawak na salamin sa kanyang opisina, suot ang isang maayos at dekalidad na puting blazer. Ang kanyang buhok na dati ay laging basa ng ulan o puno ng alikabok ay maayos na ngayong nakapusod. Ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa rin ng pait ng nakaraan, ay nagpapakita na ngayon ng isang klase ng talas at determinasyon na tanging ang mga taong nakaranas ng matinding hirap ang nagtataglay. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Noong dinala siya ni Richard sa lungsod matapos ang libing ni Nanay Rosa, tinanggihan ni Christine ang lahat ng alok na marangyang buhay. Ayaw niyang maging isang palamuti o isang taong nabubuhay sa awa ng iba. Bigyan mo ko ng trabaho, hindi limos, ang sabi niya kay Richard noon. Nakinig si Richard. Sa halip na bigyan siya ng pera, binigyan siya nito ng pagkakataong makapag-aral muli habang nagtatrabaho bilang isang clerk sa isa sa mga kumpanya nito. Ginamit ni Christine ang bawat gabi upang mag-aral ng hospital administration at social work. Ang bawat pangungutya na natanggap niya mula sa mga kasamahan sa trabaho dahil sa kanyang simpleng pinagmulan ay ginawa niyang gasolina upang higit pang magsumikap. Sa kabilang dulo ng silid, bumukas ang pinto at pumasok si Richard. May dala itong 2 tasa ng kape. Ang dating malamig at mapagmataas na negosyante ay nagbago na rin. Ang kanyang pakikipagtagpo kay Christine ay nagbukas ng kanyang mga mata sa katotohanang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account kundi sa laki ng puso ng isang tao. Handa ka na ba para sa gagawin nating paglulunsad bukas? Tanong ni Richard habang iniaabot ang kape. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at isang klase ng paghanga na noon pa man ay nararamdaman na niya para sa dalaga. Tumango si Christine. Ito ang pinangarap ko, Richard. Ang makapagpatayo ng isang pundasyon na hindi magtatanong ng pangalan o katayuan sa buhay bago magbigay ng tulong. Ayaw kong may dumanas muli ng naranasan ni Nanay Rosa, ang mamatay sa gitna ng ulan dahil lang walang pera ang pamilya. Ngunit hindi lahat sa mundo ni Richard ay naging madali para kay Christine. Noong gabing iyon may isang charity gala silang dinaluhan. Habang nakikihalubilo sa mga matataas na tao sa lipunan, narinig ni Christine ang mga bulong-bulungan sa kanyang likuran. Sino ba iyan? Balita ko ay galing lang iyan sa squatter. At pinulot ni Richard bulong ng isang babaeng nakagawn na puno ng mga diamante. Siguradong ginagamit lang niya ang kanyang ganda para makuha ang gusto niya. Ang mga ganyang tao ay walang tunay na pinag-aralan, sagot ng isa pa habang nagtatawanan silang parang mga manok na nagpuputakan. Huminto si Christine. Kung ito ang dating Christine, marahil ay yumuko na siya sa hiya. Ngunit ang Christine na nakatayo ngayon ay hinubog na ng apoy ng pighati. Dahan-dahan siyang lumingon at lumapit sa mga babae, isang matamis, ngunit nakamamatay ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Tama kayo, simula ni Christine, ang kanyang boses ay kalmado ngunit bawat salita ay may bigat. Galing ako sa lugar na marahil ay hindi nyo man lang kayang tingnan sa mapa. Nakaranas akong malubog sa putik at mawalan ng lahat. Pero ang putik na iyon ang nagturo sa akin na ang tunay na dumi ay hindi ang nasa sapatos kundi ang nasa puso ng mga taong maraming ang pera pero kulang sa dignidad. Ang pinag-aralan ay hindi nasusukat sa ganda ng damit kundi sa kung paano mo tinatrato ang mga taong wala nang maibibigay sa iyo. Natahimik ang mga babae, ang kanilang mga mukha ay biglang namutla habang hindi malaman kung saan titingin. Mula sa malayo nakita ni Richard ang buong pangyayari at isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang hindi na kailangan ni Christine ng tagapagtanggol. Siya na ang sarili niyang sandigan. Nang matapos ang gabi, habang nakasakay sila sa sasakyan patungo sa kanilang hotel, nanatiling tahimik si Christine habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga paalala ng kanyang mga pangarap. Richard, kailangan nating bumalik sa barangay sa susunod na linggo, sabi ni Christine. Sigurado ka ba? Tanong ni Richard. Alam kong masakit ang mga alaala doon. Kailangan nating bumalik hindi para maghiganti sa paraang alam nila, kundi para ipakita sa kanila na ang kabutihan ay hindi namamatay. At may mga account din akong kailangang ayusin kay Kapitan Manuel at Tia Consuelo. Inilabas ni Christine ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ay isang legal na papeles para sa konstruksyon ng isang libreng klinika at livelihood center sa mismong puso ng kanilang dating eskinita. Bukod doon, may hawak din siyang impormasyon tungkol sa mga iligal na transaksyon ni Manuel na nakalap ng mga investigador ni Richard.
Hindi ko sila papatayin, Richard. Bulong ni Christine. Hahayaan ko silang panoorin kung paano nagbabago ang mundo nang wala sila. Iyon ang pinakamasakit na parusa para sa mga taong ang tanging Diyos ay ang sarili nilang kapangyarihan. Habang papalapit ang sasakyan sa kanilang destinasyon, naramdaman ni Christine ang isang kakaibang kapanatagan. Ang lamat sa kanyang puso ay naroroon pa rin, ngunit hindi na ito sanhi ng panghihina. Ito na ang kanyang baluti. Handa na siyang harapin ang mga multo ng kanyang nakaraan, bitbit ang isang bago at mas matatag na pagkatao. Ang muling pagbangon mula sa abo ay tapos na. Ngayon oras na para magdala ng liwanag sa lugar kung saan siya unang nilamon ng dilim. Ang pagpasok ng makintab at itim na sasakyan sa makitid na kalsada ng barangay ay tila isang banyaga sa gitna ng pamilyar na dumi. Ang mga gulong nito ay muling dumaan sa mga lubak na puno ng maduming tubig, ngunit sa pagkakataong ito hindi na nararamdaman ni Christine ang takot. Nakatingin siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga barong-barong na tila mas lalong lumiit sa kanyang paningin. Ang lugar na ito, na dati ay kanyang bilangguan, ay isa na lamang piping saksi sa kanyang mga sugat. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bakanteng lote, ang lugar kung saan dati ay nakatayo ang kanilang tila babagsak na bahay. Ngayon sa lugar na iyon, isang maayos na gusaling gawa sa matitibay na semento at pinturado ng puti ang nakatayo. Isang malaking karatula ang nakasabit sa harapan, Nanay Rosa Community Clinic at Livelihood Center. Pagbaba ni Christine, ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay nagdulot ng atensyon sa mga tao sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati ay nagtatapon ng mapanirang salita ay nakatayo na ngayon sa malayo, tahimik at may bakas ng pagkamangha at hiya sa kanilang mga mukha. Sa gilid ng kalsada, isang anino ng isang babae ang nakaupo sa isang bunto ng mga basura. Marumi ang kanyang damit, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang namumulot ng mga plastik na bote. Si Aling Consuelo, ang gintong alahas na dati ay ipinagmamalaki nito ay wala na, marahil ay naisang lana o naibenta para sa pagkain. Dahan-dahang lumapit si Christine sa kanyang tiyahin. Nang maramdaman ni Consuelo ang presensya ng isang tao, tumingala ito. Ang mga mata ng matanda na dati ay puno ng kasakiman, ay punong-puno na ngayon ng takot. Christine. Ang mahinang sambit ni Consuelo, ang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Napaatras siya, tila inaasahan na gagantihan siya ng kanyang pamangkin sa lahat ng kanyang ginawa. Hindi itinaas ni Christine ang kanyang kamay. Sa halip, inabot niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga gamot para sa hika at isang bulto ng mga delata. Hindi dahil mahal kita, tiya, ang boses ni Christine ay kalmado ngunit malamig. Ibinibigay ko ito dahil ito ang itinuro sa akin ni Nanay Rosa, ang huwag hayaang maging katulad niyo ang aking puso. Ang paghihirap mo ngayon ay hindi ko gawa kundi bunga ng mga binhi na ikaw mismo ang nagtanim. Tumalikod si Christine nang hindi hinihintay ang pasasalamat ng matanda. Alam niya na ang pinakamabigat na parusa para kay Consuelo ay hindi ang pananakit, kundi ang makita ang tagumpay ng taong dati niyang itindulak sa putikan habang siya ay nananatiling nakalugmok doon. Sa kabilang dulo ng kalsada, nakita ni Christine ang isang kaguluhan. Ang mga pulis ay pinalilibutan ng bahay ni Kapitan Manuel. Isang opisyal ang may hawak na warrant of arrest para sa malawakang korupsyon at pagnanakaw ng pondo ng bayan, mga ebidensyang matagal na inihanda ni Richard at Christine. Nakita niya si Manuel na kinakaladkad palabas, ang kanyang malaking tiyan ay nanginginig sa takot habang pilit na nagtatago sa ilalim ng kanyang t-shirt. Ang bawat tao sa barangay na dati ay yumuyukod sa kanya ay nanonood na ngayon ng may pangungutya. Naglakad si Christine patungo sa bagong klinika. Sa harap ng pintuan, isang lasing na lalaki ang nakahandusay, basang-basa ng ulan na nagsisimula na namang pumatak. Walang nagtatangkang lumapit dito. Ngunit si Christine kasama si Richard ay lumapit at tinulungan ng lalaki na makabangon. "Pumasok ho kayo." Ang sabi ni Christine, ang mga salitang ito ay tila isang ritual na nagpabalik sa kanya sa gabing iyon. 3 taon na ang nakalilipas. Dito makakahanap kayo ng tulong ng walang kapalit at walang tanong. Pumasok sila sa loob ng klinika. Sa gitna ng mainit at maliwanag na pasilyo, may isang malaking litrato ni Nanay Rosa na nakasabit sa dingding. Ang matanda sa litrato ay nakangiti, tila nagmamasid sa kanyang anak. Tumayo si Christine sa harap ng litrato ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay ni Richard na nasa kanyang tabi.
Ang ulan sa labas ay mas lalong lumalakas, ang tunog ng mga patak sa bubong ay tila isang pamilyar na kanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na to nakatatakot. Ang bawat tao sa mundong ito ay may kanya-kanyang bagyong pinagdadaanan. May mga taong nasisira ng ulan at may mga taong ginagamit ang baha upang matutong lumangoy patungo sa mas magandang dalampasigan. Ang mga sugat na natamo ni Christine ay hindi na sariwa, ngunit ang mga lamat nito ay mananatili habang buhay. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa kung ilang beses tayong itinulak ng tadhana sa putikan, kundi tungkol sa kung paano tayo bumabangon ng may malinis na budhi. Ang paghihigante na may kasamang galit ay isa lamang laso na dahan-dahang papatay sa ating sariling kaluluwa. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang maglakad ng taas noo sa harap ng mga taong nagnanais na makita tayong bumagsak habang nananatili tayong tapat sa ating pagkatao. Ang bawat pilat na dala natin ay hindi simbolo ng ating pagkatalo, kundi isang mapa ng ating pakikipaglaban. Kailangan nating yakapin ang ating mga peklat upang tandaan na tayo ay minsan nang nasaktan, ngunit tayo rin ay muling nabuhay. Ang mundo ay mananatiling malupit at puno ng ganid, ngunit habang may isang pusong handang magbukas ng pinto sa gitna ng unos ng walang hinihinging kapalit, ang liwanag ng sangkatauhan ay hindi kailanman maglalaho. Tumingin si Christine sa labas ng bintana. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit sa loob ng klinika ni Nanay Rosa, may init na hindi kayang palamigin ng anumang bagyo. Ngumiti si Christine, isang tunay at malayang ngiti. Handa na siyang harapin ang bukas, bitbit ang mga alaala ng nakaraan, hindi bilang isang pabigat kundi bilang isang tanglaw sa kanyang patuloy na paglalakbay.